Magandang umaga mga CV, magandang umaga mga klase. Ako yung mag-uulat sa ikabanata 10. Ito ay tungkol sa San Diego. Ang San Diego ay matatagpuan sa baybayin ng lawa at may malawak na kabutiran. Isa itong maalamat na bayan sa Pilipinas. Pagsasaka ang kinabubuhay ng mga tao sa bayan ito. Ito nakilala sa edukasyon at kaalaman sa pananegosyo. Dahil dito ay napaglalamangan sila ng mga dayuhang Chino. Kapansin-pansin dito mula sa tuktok ng simbahan ang isang gubat na nasa kalagitnaan ng kabutiran. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga bayan sa Pilipinas na pinamumunuan ng simbahan kung saan ang pamahalaan ay sunod-sunod lamang dito. Bago manilipat si Padre Damaso sa isang bayan dahil sa ginawa nito kay Don Rafael Ibarra, ay siya ang tumatayong pura parokong sa simbahan doon. Kabilang ng mga Kastila at ilang mga mayayamang Pilipino sa mga kinikilala na may mataas na tungkulin sa bayan doon. May isa umanong matanda Kastila ang dumating sa bayan ng San Diego ayon sa halaman. Ito raw ay matataas magtagalog at malalim ang mga mata. Ito di umano ay bumili ng gubat sa Poco na iyon kung saan ang kanyang ipinambayad ay ang kanyang mga ari-arian tulad ng damit, alahas at malapit. Kinalaunan ay natagpuan ng matanda na nakabilin sa puno ng isang balete. Ito ay naging sanhi ng pagkatakot ng mga tao doon kaya sinulog ng ilan ng mga damit ng matanda at inilapon naman ang kanyang mga alahas sa ilog. Dinagtagal ay dumating ang anak ng matanda na nangangalang sa Tonino. Sinakap niyang sinupin ang naiwang ari-arian ng ama. Siya ay nakapag-asawa ng isang taga-Maynila at nanirahan sila sa San Diego. Nagkaroon sila ng isang supling at ito ay si Don Rafael. Siya namang ama ng Ibarra. Kinagiliwan ng mga magsasaka si Don Rafael at dahil sa pagsusumikap nito ay naging bayan mula sa pagiging nayon ng San Diego. Ang pamumulong ito ni Don Rafael ang naging ugat ng inggit at galit sa mga kaibigan niya. Pangunahing tauhan dito sa Kabanata 10, ang San Diego ay sina Padre Damaso at Don Rafael. Sa ang talasalitaan naman, Simborio ay nangangalang Campanaryo. Kaluktok, tuktok. Uugay-ugay, gagalaw-galaw. Narito ang mga tanong tungkol sa 10 kabanata. Anong ginawa ng isang Kastila pagkatapos niya bumili ng isang gubat sa isang Poco? Oh, shucks. Alam ko yan. Anong ginawa ng isang Kastila pagkatapos niya bumili ng isang gubat sa isang Poco? Pwede kunin. Dito niya nilagay ang kanyang mga damit, alahas at mga kumot. Bro! Hindi iba yan. Oh! Huwag ka na mag-answer. Hindi ko naman answer yan. Pero sa ibang kabanata, pwede. Pwede mo. Bakit pinagkaiingitan ng mga ilan sa mga kaibigan kay Don Rafael? Bakit pinagkakaingitan ng mga ilan ng mga kaibigan si Don Rafael? Ang pamumuno niya ay ang tagal ng pag-init ng kaibigan. Mali. Bakit inggit ang kaibigan? Bakit inggit ang mga kaibigan ni Don Rafael sa kanya? Kasi mayaman siya. Ah, sama lang. Uy! Kuya! Ako lang na! Kuya! Answer! Wala, kuya! 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 Okay! Wala ako yung answer. Okay. Stop ka na, please. Ito ang pinakakapansin-pansin sa bayan ng San Diego. Ah, Ito ang pinakapansin-pansin sa bayan ng San Diego. Kung si Anda kita ng San Diego, extra kita doon po din nila. tao siya, tao. Hindi. Kung sa klase tayo lugar. Lugar sa San Diego. Anong klase ng lugar? Saan yung lugar? Gubat. Ang gubat sa gitna ng malawak na lugar. Ang doon din.
Ano ang inaani sa bayan ng San Diego? Ano ang inaani sa bayan ng San Diego? Balay. Ay! Guys, nasa mano guys? Last one ako. Okay, isa last one. Ano last one pa? Siya ang anak ng bumili ng gubat at namatay dito. Siya ang anak ng bumili ng gubat at namatay dito. Bese, hindi na pwede. Try. Correct. Hindi. Pero di na